Inireklamo sa Commission on Elections ang ilang government contractors dahil sa umunoy illegal campaign donation noong 2022 elections. Para ito sa tandem ng Uniteam sa pangunguna ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga pinangalan ng respondents ang presidente ng Rudel Construction Enterprises Incorporated na si Rodolfo D. Hilot Jr. at Glenn Y. Escandor na presidente naman ng SDevco Realty Corp at Genesis 88 Construction Incorporated. Ayon sa reklamo ng grupong Kontradaya, nagbigay ang mga kontraktor ng kontribusyon noong eleksyon kahit may umiiral silang kontrata sa gobyerno na ipinagbabawal sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code. Bagamat nakasaad sa batas na mapipinalize lamang ang mga nagbigay ng campaign contributions, iginit ni Bayan Secretary General Mong Palatino na dapat pati ang mga tumatanggap ay managot sa batas. So para sa atin, yung intent ng batas na okay, yung donor yung pananagutin. Pero yung election offense na ginawa ng kandidato na nakinabang at gumawa ng offense sa kabila ng may existing na batas, yan ang gusto nating mensaheng paabot. Yung tao kasi nananawagan ng lahat ng sangkot ay dapat managot. Kailangan sundin yung panawagan ng tao na papanagutin yung mga opisyal. Binanggit din sa reklamo na lumitaw sa mga opisyal na Statement of Contributions and Expenditures ang naturang mga kontribusyon kung saan pinangalanan bilang tumanggap sina Pangulong Marcos Jr. at VP Duterte. Malinaw umano sa batas na hindi maaaring magbigay ng donasyon sa kampanya ang mga kontraktor ng gobyerno upang maiwasan ang conflict of interest at posibleng impluwensya sa pamamahala. Nanawagan ng Kontradaya sa COMELEC na magsagawa ng masusing investigasyon, tukuyin ang pananagutan ng mga sangkot at magsampa ng kaukulang kaso kung mapapatunayang may paglabag. Hindi po marami. Lahat ng kandidato required na mag-submit ng kanilang mga listahan ng mga donation. Dapat, ang tinitingnan ng COMELEC hindi lang kung sino yung umabot sa deadline, kundi sino yung mga nag-donate. At kabilang po sa mga kinupwestiyon nating mga nag-donate kay Marcos at Duterte ay mga contractors na may kontrata sa gobyerno. Kaya dapat silipin kung ano ang dapat na pananagutan. Giit pa ng Kontradaya, mahalagang maipatupad ang ganitong mga probisyon upang maiwasan ang tinatawag na pay-to-play na sistema at mapanatili ang integridad ng halalan at ng pampublikong pondo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. O Forte!